Tayo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon pagkas tayo makakatapos na ng chapter 8. Imagine, we are now, our dear brother, Pastor Richard, will going to lead us to sum up the chapter 8, 48 to 59. And let your ear and eye be guided by His Word, and let Him hear His Word. Naway matapos ito, na may pamulat sa atin ng kabutuhan ng Panginoon sa ating buhay. John chapter 8 verse 48 to 59 says, the Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan, have a demon? Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, now we know that you have a demon. Abraham died, and the prophets also, and you say, if anyone keeps my word, he will never taste of death. Surely you are not greater than our father Abraham, who died. The prophets died too. Whom do you make yourself out to be? Jesus answered, if I glorified myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God, and you have not come to know Him. But I know Him, and if I say that I do not know Him, I will be a liar like you. But I do know Him, and keep His word. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. 59, therefore they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. This is the word of the Lord. Praise be to God for the reading of this word. And then I'll give you Pastor Aldo Richard to give his sermon series. The title of his sermon is Before Abraham Was, I Am. Pwede na ba tayo makaupo, mga kapatid? Puri po ang Diyos, pagpasensyahan nyo na po yung aking bilasang mata dahil for the last 2 weeks na ako po ay nagkaroon po ng problema sa mata. Ako po finally na-diagnose ng may open angle glaucoma. Sinisingil na po ako ng katawan ko sa abusong paggamit ko ng aking mata sa mga bagay-bagay, sa trabaho, sa ministry. Kasi po nag-aaral po ako sa gabi, kadalasan na lampshade lang ang kasama ko. Kaya siguro naabuso ko po talaga yung aking mata. So, puri po ang Panginoong Diyos dahil kahit na ganito po ay nagagamit niya pa rin po sa kapurihan ng aking kapansanan. At nawa ay maging ehemplo ito sa mga kapatid pa natin na iba na mas maging masipag po para po sakaling kami po ay maging mapayapa na sa pagsisilbi ng Panginoon na may kapalit po kami. No, sa mga ganitong pagkakataon po ay may magra-rise para kami po ay alilihanin na ganda po namin sa ng Panginoon sa anniversary ay sa Joint Fellowship ng Arkham, ano? At kailangan maipasa sa mga faithful men of the church ang pagsiservisyo sa ating Panginoon. At there's no exemption pagdating po sa faithful men. Lahat po ng anak ng Diyos ay itinuring na faithful men ng salit ng Diyos. No? So maging faithful tayo. Pakita po natin yung faithfulness niya sa faithfulness natin sa ating ako ang magpapalaya sa iyo. Pero despite all of these things, the truthfulness, all of these things, umabot pa rin doon sa tinatawag nating fever pitch o mainit na usapin para sa mga tao noong araw na yon ang pagka-Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pagkakataon na to, yung tinatawag nating rejection niya turns into a slanderous, outright
slander of Christ. No? Kung papasahin natin yung verse kanina na tinukoy natin, napabigat na ng accusation sa kanya. At yan po yung tatalakayin natin. Kaya ang tumapos po sa usapan na ito, ng verse 8 na ito, revealing His divinity, is yung title natin. Balik lamang po. Inireveal niya na ang kanyang personalidad before Abraham was born, I am. Ano ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, ng I am, ng statement ng Panginoon na yan, na napaka-importante kung bakit very blasphemous sa kanya mga detractors ang salita na yan. Kaya mapapansin nyo, sa yung huling verse po, pinagbabato siya. Buti hindi nabukulan si Christ. Nabukulan kaya pagbabato. Hindi natin alam, ano? Kung tinamaan ba siya, hindi naman sinabi. Pero napakabigat ng statement niya na. But prior to that, pag-aralan muna natin yung human ultimate rejection of good and the ultimate divine revelation of God. Yung ultimate rejection of God, yung mga prior to verses from 48. Basahin po natin verse 48 to 50. The Jews answered and said to him, "Do we not rightly say that you are a Samaritan and you have a demon?" Makabigat po, no? Jesus answered, "I do not have a demon. On the contrary, I honor my Father and you dishonor me. But I am not seeking my glory. There is one who seeks it and judges." Focus tayo po sa 48. Ito yung slanderous statement ng kanyang mga detractor. Mga Pariseo to, ha, tinatawag natin mga mapag-imbabaw o hipokrito na alam daw lahat nila ang salita, alam lahat nila ang law, pinupulfill nila lahat ng law. Pero sila ay mga hipokrito sa katotohanan dahil hindi nila matanggap ang mga pahayag ni Kristo, kaya nauwi na po ito sa mainit na talakayan or mainit na naging judgmental na po sila sa ating Panginoon, no? This is the slander of unbelief, accusing the Savior. Ito pong narrative natin ngayon ay nahahati po sa tatlong segment. Unang-una po yung accusation, pangalawa po yung correction, pangatlo po yung promise. No? Ano yung una? Accusation, correction, pangatla po ay promise. Ano po yung accusation? Sa verse 48, sabi nila, the Jews answered and said to him, "Do we rightly say that you are a Samaritan and you have a demon?" Siguro kahit na ordinaryong tao, sabihan ka na ganito na isa kang demonyo, di ba? Mag-init talaga ang ulo mo. Di ba? Sabihan ka ng demonyo ka o napoposes ka ng demonyo. Dahil sa mga pinagsasabi mo, luko-luko ka. Nade-demonize ka. Di ba? Sinong hindi magagalit? Magagalit ka. Pero anong ginawa ng Panginoon Kristo? Teka, i-define muna natin ano ba yung sinabi na, bakit niya sinabihan siya na isa kang Samaritano. Excuse me, sa aking may bahay, pakikuha lang akong tubig. Ano bang ibig sabihin ng Samaritano? Alam niyo sa chapter 4, di ba? Pumunta pa siya doon sa Samaritan woman, di ba? Nag-preach pa siya, di ba? Pero ang pagtawag sa kanya na bilang isang Samaritano implies a cultural hatred. Kapag sinabihan ka ng mga Hudyo nung araw na isa kang Samaritano, is a cultural hatred. Sa modern day natin ngayon, ang tawag po doon ay sinabi ni racism. Di ba? Kapag tinawag kang Samaritano, hate na hate nila yan. Bakit? Dahil sila ay considered as half-breed. Yung pananampalataya nila, may conflict sila. They are heretic. Heretic daw si Kristo. Bakit? Kasi sila, yung pinakatalunan lang nila, yung tutusin, simple. Dapat doon na nananampalataya sa Jerusalem. Yung isa naman, yung Samaritan naman, dapat sa Mount Gozim, di ba? At hindi sila sumusunod. At yung culture nila na binago dahil sila ay nag-asawa ng mga pagano,
Bakit sila nakapag-asawa, bakit sila tinawag na Samaritan? Bakit sila naging Samaritan? They are Jewish. Parang meron tayo sariling question doon sa likod. Parang may sermon doon. Nung nag-asawa sila, dahil na-exile sila sa Persian, Babylonian Empire, nung time na yon, nakapangasawa sila ng mga pagan. Bumalik sila sa Israel, sa kanilang land. So, anong tawag sa kanila na? Samaritano sila kasi half-breed na sila. Yun ang nangyari kung bakit sila naging Samaritano. Sa mga hindi pa nakakaalam, mga kapatid, ano ang naging reason bakit sila naging Samaritan? Half-breed Jews sila at kinamumuhian sila. At anumang sinasabi nila para sa mga pure-breed na Jews ay heretic. So, yun ang sinabi nila kay Kristo, heretic ka. Samaritano ka. Ano pang isa pa? Bakit siya tinawag Samaritano? Naging issue doon yung kanyang birth. Kasi after betrothal pa lang, nabuntis si Mary. Di ba sa mga previous na pangyayari natin, di ba inakusahan siya? Paano ka putok ka sa buho? Hindi ka, betrothal period pa lang, wala pang kasal na nangyayari. Nabuntis si Mary. Sa palagi niyo, paniniwalaan nila ng time na yun na he was conceived by the Holy Spirit. Yun ang binato ng mga... Kaya he was demon possessed. Sa mga sinasabi mo. Sabi, you have a demon in you. Very serious na accusation. They were attributing the work of the Holy Spirit, Jesus' miracle and teaching to the power of Satan. Kung magbabasa kayo ng Mark chapter 3 verse 22, yan yun. Lahat ng ginawa ni Christ, they are attributing it instead of believing Him as for His deity, kaya siya bumubuhay ng patay, kaya siya nagpapagaling ng kasalanan, nagpapagaling na may sakit, no? Nagpapatawad ng kasalanan, dahil para maintindihan nila He's the Messiah, He's the Savior, pero hindi. Ang ginawa nila, yun demonize ka. Kaya ka mo nagagawa yung mga bagay na yan dahil na demonyo ka. Naposes ka ng kademonyohan. Kaya mo nagagawa yan. Nakita niyo kung gaano kabigat yung accusation na binigay nila kay Kristo. Despite na lahat ng kanyang mga sinabi, they rejected it. Ganyan po ang puso ng isang patay sa espiritu na tao. Tayong babaw na pagkakaintindi natin minsan sa depravity, di ba? Pero tignan niyo po yung implication na binabato ng kanyang mga detractors mismo ni Kristo mismo sa mukha niya ng ating Panginoon noong time na yon. Kung paano siya islander. Despite na lahat ng ginawa niya, despite na ng mga miracles na binigay niya sa mga preaching niya based on the prophecies of the Old Testament na nireveal ni Kristo, pinulfill ni Kristo sa harapan nila in their face. Pero ano nangyari? Wala. They consider it as a demon work. Kung tutuusin, blasphemy yun sa kanila, in their part. Pero tingnan niyo si Kristo, kung gaano siya ka-cool. Anong sabi niya? Di ba? Balikan natin. Jesus answered. Sabi niya, I do not have a demon. On the contrary, I honor my Father and you dishonor me. But I am not seeking my glory. There is one who seeks and judges. Dito hindi nag-sync sa level ng mga Pariseo si Kristo Hindi niya pinatulan yung issue ng Samaritan, di ba? Hindi niya pinatulan yun, issue na yun. Kasi very obvious naman, pumunta nga siya sa mga Samaritano, di ba? It's not the issue of praises para mapag-usapan natin yung deity ni Kristo. Di ba? Pero anong ginawa, anong pinoint out niya? Jesus did not sink into the level. He doesn't deny being a Samaritan. A fact would have been obvious, but he focuses on the demonic accusation. Sabi niya, I honor my Father. I honor my Father. Stick siya sa kanyang mission. Anong mission niya? His entire mission is to bring glory to God. His works and words are not self-derived. They are from the Father.
Nakipag-away pa ba siya? Naging issue pa sa kanya sa Samaritano? Sige, isipin nyo na. Ano kayo isipin? But ito, I honor my Father and you dishonor me. In rejecting Christ, they are ultimately dishonoring the God they claim to serve. This is profound truth. To dishonor the Son is to dishonor the Father. 1 John, di ba? 1 John chapter 2 verse 23. Sabi doon, whoever denies the Son does not have the Father. The one who confesses the Son has the Father also. Alam niyo po, ito yung tinatawag natin na yung alam niyo, natatandaan niyo yung John 17, yung highly priestly prayer. Kasi hindi pa natin tinatalaka yon, pero kung na-encounter niyo yun yung tinatawag natin na intra-trinitarian glory. Basahin natin yung 17 para mas maintindihan natin kung ano yung intra-trinitarian glory. Yun po yung doctrine ng intra-trinitarian glory. 17 verses 1 to 5 lang yan. Sabi doon after Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, that time must come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given me. Now this is eternal life, that they have known you, the only one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought, sabi niya, you glory. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Before the world began, before the foundation of the world, I was with you. That is the intra-trinitarian glory. Di ba? Glory that God the Father, Son, and Holy Spirit share with one another. The mutual honor, the mutual love, the mutual delight, and within the Godhead. Nasaan doon yung Holy Spirit? Kung babasahin nyo yung Romans 8:11, sabi doon, the Spirit glorifies Christ by bringing life. So they glorified each other. That's the intra-trinitarian glory. There is only one God in three distinct personality, God the Son, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, giving glory to each other. God's ultimate end in His own glory, and Jesus is perfectly submitted to that end. Yung binasa natin na highly priestly prayer kanina, nakita nyo po yun? Kung paano tayo tinatayuan ni Kristo. He is our high priest. He is our mediator. Giving glory to God for giving your soul to Christ. Because ang nag-drag sa atin papunta kay Kristo, yung Ama rin mismo. At sinave siya ni Kristo. Sinave tayo ni Kristo dahil dinrag tayo, ni-regenerate tayo ng Holy Spirit. That was the perfect will of God in our salvation. That is the Trinitarian glory. And everything is only for His glory. Yung pag-save na nila sa ating kaluluwa is only for them, for their glory. Jesus Christ gave the glory to Father, and the Father gave it to the Son, because of these things. Na kahit yung kaligtasan natin brings glory to the Trinity, to the Godhead. That is the main purpose. Isipin mo, yung kaligtasan mo glorifies God. Sa 51, if anyone keeps my word, sabi niya, he will never see death. Pasok tayo sa pangalawa na topic. The promise. Diba? The promise of eternal life. Sabi niya, sabi ni Christ, if anyone
keeps my word, he will never see death. What is that word na sinasabi niya kanina? Anong word ba itong sinasabi niya na to? Who keeps my word? Who obeys? Being obedient of my word? Yung mga prior to the verses sa kanilang talakayan, at I am the light of this world, I am the living water. Kung tinatanggap yung lahat ng mga patotoo ko na ito, you will not see that. You will never see that. That is the promise. That is the gospel promise that cuts through the slander. It's not very composed si Christ, di ba? Very composed siya. Yung mission statement pa rin niya is to glorify God and to bring them the salvation of truth. The gospel of truth. Andun pa rin si Christ sa kanyang objective. Kahit na ini-slander na siya. Nagbato ba siya ng ad hominem sa mga detractors niya, kagaya ng ginagawa nila? Sinira ba niya yung pagkatao ng mga Pariseo na yun? Time na yun? No! Nandun pa rin siya, stick siya sa kanyang objective, sa kanyang mission statement. Kapag nakinig kayo sa akin and this word maintains in you, nanampalataya ka sa aking mga sinabi, ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. You will not see death. Pero tignan nyo yung sagot na. Anong sinabi nila? Diba? Anong sagot ng mga detractors niya? Hindi nila na naman naintindihan. Kasi totally depraved na naman ang pag-iisip. Pag hindi nyo pa naman talaga naintindihan ang total depravity ng tao sa pamamagitan ng istorya na ito, mga kapatid. Napakababaw na talaga ng pagkakapaniwalag ng ating Panginoon para maipakita sa inyo. Diba? Kung gaano kapatay ang isipan ng tao. Na talagang ang detractor ni Kristo hanggang ngayon sa mundong ito ay laganap. Na ayaw manampalataya sa Kanya. Na ayaw maniwala sa Kanya. Bakit? Dahil patay ito sa kasalanan. Anong sabi? The Jews said to him, verse 52, now we know that you have a demon. We know that you have a demon. Sabi niya, totoo nga. Napoposes ka talaga ng demonyo. Bakit ka mo? Abraham died and the prophets as well. And yet, you say, if anyone follows my word, he will never taste death. Ang layo na pagkakaintindi nila, no? Dahil sa kamatayan nilang spiritual, pati utak nila nilabon na talaga ng kasalanan. You're not greater than our father Abraham who died, are you? The prophets also died too. Sabi niya, when do you make yourself out to be? Sinabi ni Christ na kung pananampalatayaan nyo ang mga sinabi ko, hindi na kayo mamamatay. Yun ang ibig sabihin niya, di ba? Pero yung conclusion nila is based on a complete misunderstanding. They point to Abraham and the prophets who died physically. Naging literal sila sa ibig sabihin. Teka muna. Lahat, si Abraham mismo namatay. Lahat ng propeta na kilala namin namatay eh. Naging literal level, revealing their spiritual deadness. Ang kanilang pinakita. Di ba? At patuloy na pinapakita sa atin yung spiritual deadness ng isang tao. This is the natural mind's reaction to the gospel. 1 Corinthians 2:14 kanina, a natural mind cannot understand the things about God. Di ba? Nag-aralan natin kanina, as Romans 8, 7, and 8, a carnal mind is enmity against God. It does not subject itself to the law of God. It's unable and incapable. Lagi sa ating pinapaalaala yan. Ito yung kwento mismo pinakita na ni Kristo. Inaaral sa atin, binubugbog tayo ng doktrina ng total depravity ng isang tao. Yung mga detractors niya, they are thinking of the giver of the promise, Abraham, but missing the content of the promise, which was ultimately about Christ. Hinihintay-hintay din ni Abraham itong pangyayari ito, at nakita niya na to. The promise were spoken to Abraham and
to his seed. He does not say and to the seeds, and to seeds, as one would is referring to many, but rather and referring to one. Yung one na yun si Kristo yun. And to your seed, that is Christ. Verse 54 po tayo. Jesus now moves from defense to a breathtaking, offensive revelation of His true identity. Ito na. Magsishift na po. Ito na yung talagang pinaka-climax ng chapter 8 para matapos na tong argumento na to. Alam nyo, yung bago mag-umpisa to, itong istorya na to, may plot sila na ipakuha na si Kristo at patayin na. Nauwi sa argumento na to at hindi nila nahuli si Kristo pang patayin. It's not the time yet. This is the revelation to the unbelief. Ano sabi sa verse 54 po to 55? Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing." Trinitarian, intra-Trinitarian glory pa rin, di ba? "It is my Father who glorifies me, of whom you say He is our God. You have not come to know Him, but I know Him. And if I say that I do not know Him, I will be a liar like you. But I do know Him, and I follow His word." Stick talaga sa kanyang objective. Bakit parang sa Kristo? Because He knows. Pinapakita na sa atin kung ano pinapakita ni Kristo kung sino siya sa atin. His full deity. Na from the beginning of this world, kasama niya na ang Ama. He is infinite. He is a transcendent God. John 1 pa lang, di ba? John chapter 1 pa lang. Di ba? Inireveal na sa atin kung ano si Kristo. Jesus reiterates that His glory is not self-made, but given by the Father. Hindi ko to gawa-gawa, binigay sa akin, but this was given to me by the Father. The Father they claim to know, ito mga detractors niya, in fact, the one glorifying Jesus Christ. Their unbelief proves they do not truly know God. Pinapakita na talaga dito dahil sa mga sinasabi nila ito na hindi talaga nila kilala ang Panginoon. Despite the revelation of God doon sa Old Testament revelation, sa First Covenant, ay hindi talaga nila nakilala ang Diyos. Kaya napaka-importante po mas maintindihan natin yung covenant Di ba? Yung covenant of works, going to the covenant of grace, yung transition po niyan. Kaya sa pag-aaralan po natin, what is the covenant theology? Napaka-importante po na mas maintindihan natin, rather understanding the dispensation of grace, yung covenant theology, mas i-point out po natin na ang Bible ay isang dire-diretsong kwento na merong foreknowing sa pagdating ni Kristo at dumating si Kristo. Di ba? From the Old Testament time. May foretelling. Yung foretelling na yun, that's the prophecy that Christ will come at dumating si Kristo at hinihintay natin yung kanyang pagbabalik dun sa New Covenant. What? Sa verse 56 po tayo. "Your father Abraham was overjoyed that he would see my day, and saw it and rejoiced." Covenant theology po yan, mga kapatid. "Your father Abraham rejoiced that he would see my day." Abraham was saved by faith, looking forward to the fulfillment of God's promise. 1. And Jesus is that promise. Alam niyo po, si Abraham saw it prophetically. Di ba? Or typologically. Merong pastor ng ating JCF dati natulo about typological statement o typological events. Ano po yung typological? Yung Passover. Ano po yung Passover? Typological yan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yung salvation, di ba? In-spare sila dahil sa blood of the Lamb, the type na Passover. Kung sino man na meron na bahiran ng dugo,
ng tupa ay siyang maliligtas, di ba? Hindi mamamatay doon sa curse. Di ba? Sa Egypt. That is the Passover lamb. Di ba? Ano yung typological nun? Yung pagdating ni Kristo. Di ba? Yung namatay si Kristo, inaalin niya yung kanyang dugo para sa kanyang mga ililigtas. That's typological. Sa part po ni Abraham, ano yung typological event na nangyari na kaya alam niya, na nakita na niya who's the one na parating. Na-reveal sa kanya ni Yahweh noong time na yun. In the case of Abraham, the provision of the ram in Isaac's place, yung typological, yung pag-aalay ng buhay ng kanyang anak o sa type of substitutionary atonement. Diba? Yung pag-aalay nila ng tupa, mabigat. Isipin mo si Abraham, tinas yung faith niya. Sino ang gustong ialay? Hindi tupa. Yung una tupa eh. Teka, tanggalin mo yan. Ilagay mo dyan yung anak mo. Napakabigat. Isipin mo, si Ezekiel ilalagay ko doon sa ano, as a ano tawag doon? Alay? Offering. At susunugin ko si Ezekiel. Teka muna Lord, ito na nga lang, pinramis mo sa akin tong anak ko na to na ito ay pinanganak ni Sarah in her age, 70 years old. 70 ba? 90? 90. Tapos, iaalay ko siya, papatayin ko lang. Teka muna. Pero nag-resist ba si Abraham? No! Binigay niya yun, nilagay niya yun sa apoy. No, sisindihan na lang niya, di ba? Sumigaw si Yahweh. Na-test yung faith niya. Pinakita kay Abraham. Tines ni Yahweh si Abraham about his faith. But typologically, that is the substitutionary atonement. Mismo yung anak mo, Abraham, na mahal mo, ay siyang iaalay ko. Diba? Ganon din sa point ng ating Ama. Ni Yahweh, the God the Father, inalay niya mismo yung anak niya. Yung tuloy talaga, pinatay talaga ni Christ, si Christ mismo. The only begotten Son of God. Kaya sabi niya, Abraham rejoiced dahil nakita niya who is that one, the one na fulfill. Pero sarado lahat ang pag-iisip niyo sa mga nangyari na yon. Hindi niyo ba naiintindihan yon? That Abraham was overjoyed that he would see my day, and he saw it and rejoiced. Lord, kaya pala pinakita mo sa akin to, sabi ni Abraham, na iaalay ko yung aking bugtong na anak. Yung pala typologically, ikaw pala mismo yung anak mong iaalay mo para sa aming salvation. Is that very clear to you, my beloved brethren? Abraham was looking forward to fulfillment of God's promise, one, and that is Jesus Christ. That is the promise. Therefore, when Jesus claims to bring a message which frees men from death, that message includes those who came before him, such as Abraham. Who came before him? Such as Abraham. Pangalawa, Abraham's joy was Christ-centered. His faith was in the coming of the Messiah. Kasi sinabi mismo yun, na siya na nabubuhay pa. Inireveal sa kanya ng Panginoon yun in a typological sense. Hindi naintindihan ng mga pariseyo na mga hangal. Yung salita pong hangal, sa Bible po galing po yan, hindi po yan kay Kuya Richard. Di ba? They're actually missing the very object of Abraham's faith. Kaya ito po, yung supreme claim na ng ating Panginoong Kristo, no? Sabi niya sa 57, so the Jews said to him, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham? Na mas understood talaga nila, no? Thinking only in human terms.
They were always thinking about human terms. Hindi ka pa nga 50 eh, 30 plus ka pa lang ngayon, sabi mo eh, how could you able to see Abraham? You have seen Abraham. So, dun pumaibot si Kristo eh, no? Di ba? Ang ganda na talaga ng pagkakaaris si Kristo sa argumento eh. Diba? So you say, you are not 50 years old and you have seen Abraham? Ito na yung climatic point of not only this chapter but of his entire public ministry to this point. Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Before Abraham was born, I am. This is acknowledges Abraham's created temporal existence. He came into a being only. Pero si Kristo ay hindi. Ano yung I am na sinasabi niyan? Alam ko, knowledgeable na kayo pagdating sa word na I am or ego I me, no? Hindi naman sinabi dyan, Jesus is not saying, I was before Abraham. Kasi kung sinabi niya na, may ibang kahulugan yun. That he was also a created being, di ba? I was before Abraham. At sinabi doon, before Abraham was born, I am. Nakita nyo, kailangan natin talaga din minsan sa pag-aaral po ng Biblia, may grammatical structure. That's one way how to study the Bible. May grammatical structure po na kinoconsider. Hindi niya sinabi dito na I was before Abraham. He says, before Abraham was born, I am. Jesus is claiming to be the eternal cause of all that is. He is claiming full, undiluted deity, the eternal Son of God. Alam niyo, just sa Exodus, yun yung revelation ni Christ kay Moses, di ba? Tinanong siya, sino ka ba? I am ni Yahweh, di ba? Yung great I am na yan. He is outside of time. Ito yung He's revealing His true identity na. The self-existent, eternal, absolute, unchanging being. Naiintindihan ng mga Pariseo pag sinabi mo na ego I me, I am. Naiintindihan nila yon. Mabigat yung binato nila yun. After nilang batuhin si Christ at you are a demon possessed, you are a Samaritan. Loko-loko ka, who are you ka ba? Who you? Di ba? Ano ba pinagsasabi mo? Puro ka blasphemous siya sinasabi mo na yan. Pero si Christ, ultimately, nandun siya sa mission statement niya. Nandun siya sa plan niya. Diyos ako eh. Di ba? Binitawan niya yung pinakamabigat na statement before Abraham. Kasi total naman, lagi yung pinagdidiinan sa Abraham na parang ginodiyos nyo na. Di ba? Hindi kayo matigil-tigil sa katangahan nyo sa pagkakaalam kay Abraham na hindi nyo na-realize na mismo si Abraham ay nagre-rejoice sa pagdating ko. Eto na, i-reveal ko na sa inyo. Before Abraham was born, I am. Ego I me. Ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, that was existing before eternity past. I was coexisting with the Father. I have the eternal glory. Kaya yung mga statement niya, I glorify the Father as the Father glorified me. Di ba? May Trinitarian glory. Kaya nga pinaliwanag ko sa inyo kanina para maintindihan nyo yung relationship ng God the Father and God the Son is ultimate, eternal, coexistent, supernatural. Lahat na lang ng mabibigat na di mo na kayang i-define na words. Ipatunyo na yan kay Kristo. But you cannot defile the deity of Christ in this particular statement. He is the transcendent God. Pag sinabi mong I am, lahat na lang ng quality na yan ni Yahweh na alam ng mga Hudyo ng mga time na yon,
Pag sinabi mong I am, ego, I me, alam nila lahat yan ng quality, character, attributes ng God the Father or ni Yahweh or ni Elohim ay nireveal niya sa kanyang sarili. He is the covenant God of Abraham, Isaac, and Jacob standing in the midst. Yung Diyos ni Abraham, Moses, Jacob, Isaac, lahat na lang ng kilala nyong propeta na parang sinasamba nyo na at pinananampalatayaan nyo lahat na sinabi ay nananampalataya sa akin. Kilala nila ako. Sa Transfiguration, di ba? Saan nyo makikita yun? Sambok yun. Di ba? Nandun si Abraham, di ba? Sa Transfiguration. They were rejoicing with Christ. Kilala nila si Kristo. This is the doctrine of the eternal generation of Son. He was not created. He is eternally the Son of the Father. The only begotten Son. The Ancient of Days. He is the Ancient of Days. Ang sinasabi sa Book of Daniel. May kinakanta yung Ancient of Days, hindi nyo lang, ibig sabihin, wala. Pero tignan nyo mga kapatid. Ano pa rin yung naging reaction ng mga Pariseo na talagang napakatigas talaga na puso, no? Hardening their hearts. Alam nyo, walang pagkakaiba to doon sa Pero. Na kahit na patayin na yung mga sanggol, ayaw pa rin sumuko. Di ba? Because God hardened their hearts. Unless God moves, at sabi si Ezekiel, hanggat hindi ka pa binibigyan ng puso, tunay na puso, na laman, at pinatigas pa rin ng Diyos ang puso mo, kagaya ng mga tao sa kwento na to na detractor ni Kristo, hindi ka talaga tatanggap kay Kristo. Kahit anong revelation, kahit anong miracle lang ipakita ko sa inyo, kahit anong milagro, lahat na lang ng bagay. If I'm totally depraved, my spirituality is dead and I'm incapable. Sasabihin ko lang sa bibig ko, okay, tinatanggap kita, not it from your heart. Hindi ka talaga tunay na iniligtas ng Diyos. This is the ultimate rejection. In verse 59, therefore they pick up stones to throw at him, but Jesus hid himself and left the temple grounds. Doon natapos ang kwento, mga kapatid. Despite of all the truthfulness, truly, truly I say unto you. Di ba? Ano ang nangyari? Inaccuse siya ng greatest sin at all time ng mga time na yun. And that is blasphemy. Pero at the other way around, akala ng mga Pariseo, si Christ ang nag-commit ng blasphemy. But the other way around, sila ang nag-commit ng blasphemy for not believing Christ. And the sin without forgiveness is blasphemy. Because when you don't accept Christ as your Lord and Savior, and you are living in your sin, that is blaspheming of the Holy Spirit. Ang walang kapatawaran na kasalanan ay blasphemy. Sa pangyayaring ito, na hindi nila tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Despite of all His revelation as the living water, as the light of this world, that will forgive your sins, that I will offer my life to you as a living sacrifice like what Abraham did to his son. Iaalay ng Diyos ang aking buhay upang kayo ay maligtas, and you don't accept it at all, you blaspheme me, and you don't have the forgiveness of sin, at pupunta ka sa dapat mong puntahan sa impyerno. That is the ultimate
punishment of your blasphemous mind because you are a totally depraved man. Nabubuhay ka sa kasalanan na magdadala sa iyo sa kamatayang eternal. Sa wakas, naintindihan nila si Kristo that is claiming to be God. May sabi sa inyo na si Kristo hindi sinabi na hindi siya Diyos. Ito mismo, He was claiming to be God. I am, ego I me. He claims to be God. Ano naging reaksyon ng mga detractors yung time na binato siya? Nagalit sa kanya because he was claiming to be God. As simple as that. Sino magsabi ngayon na si Kristo hindi nagkiklaim na siya directly na hindi siya Diyos? Ito mismo na kinlaim nyo. Kaya kung mayroong detractor si Kristo na makakasalamuha kayo o makaka-encounter kayo, John 8 lang ipaliwanag nyo. Pag na-master nyo ang John 8, never kayong madideceive ng kausap ninyo patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Sana mga kapatid, sa pagkasara ng chapter 8 ng John ay sabi ko sa inyo, nag-umpisa pa lang tayo, napaka-importante po ng chapter 8 sa buhay natin bilang isang Kristiyano. How to be an advocate of Christ in terms of His deity. And how are we going to defend Christ? To be our Lord and Savior in His deity, that He's fully 100% God and fully 100% man. Sana po, tumimo ito sa ating mga puso at isipan. Hindi lang po sa isipan. Because we cannot live as a Christian with stock knowledge only, but of course with the love of Christ in our hearts. Na ang pagtanggap natin sa katotohanan ay nasa ating mga puso. Isa puso natin yung katotohanan na to. Pag-aralan, basa-basahin natin paulit-ulit. Kahit na hanggang masira na yung mata nyo. Di ba, Brother Richard? Huwag naman. Kahit na yung karamdaman ko po is for His glory. Praise God po sa kanyang mensahe. Papasok po tayo ng chapter 9. May encounter na naman natin ang isang mahiwagang gawain ng ating Panginoon Kristo. Napakaganda po ng kwento sa mga susunod. Kaya naway makasama namin po muli kayo sa pag-aaral. Sa mga naka-online po, salamat po purihin po ang Panginoong Diyos.